أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah. Unahin natin. Nakaraan ko kasi ito, may mga na-encounter kasi ako minsan na kapag yung pagbati natin ng salam, yung pagbati natin Direct. Assalamualaikum. Short na nga siya, parang Digimon. Di ba? Alam mo yung parang gano'n? May mga na-encounter ako na mga Trini. hindi Muslim na masyadong hindi familiar or yung ganitong klaseng pagbati, pinagtatawanan. No? Pero kung mauunawaan natin or hahalongkatin natin itong pinagmulan ng pagbati na ito, kumbaga, alba ang isang hindi Muslim, maaaring magulat siya sa pinagmulan na itong pagbati na ito. Kasi unang-una, ang pagbati ng salam sa kapatid mo, binati mo, hindi nangangahulugan na nagnanais ka ng kabutihan para sa kanya. Diba? Hindi mo pinapanalangin na magkaroon ng may mangyari sa kanya na masama. Laban sa'yo. Kumbaga ganito, para matumbok natin kung ano nga ba ang pinagmulan nito, babalikan natin ang istorya o ang kasaysayan ng unang tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Adam alayhi salam. Hindi ko sure kung narinig na yung hadith na ito, pero sabi sa ulat ni si Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, nung nilikha si Adam alayhi salam ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon siya ng buhay. At sabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ قَالَ أَدْحَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta ka at batiin mo ang mga anghel na yun. Inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam na magpunta sa mga malaika para magbigay ng pagbati. At sabi dito, pakinggan mo ang kanilang magiging pagbati sa iyo. Ito ang magiging pagbati ng iyong mga inapo o magiging pagbati mo at magiging pagbati ng iyong mga supli. Sabihin tayo, magiging pagbati natin. Kaya pagdating ni Adam alayhi salam, wa qala assalamu alaikum. Sabi ni Adam alayhi salam, assalamu alaikum. Sumagot yung mga malaika, ang sabi nila, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ngayon, kung papansinin natin, kung alin ang pinagmula ito, kailan nagmula itong pagbati na ito, panahon pa ng unang tao. Hindi siya inimbento ng kung sino-sino na kung sino-sinong mga ngarag, sino-sinong tao na katulad sa ibang pananampalataya. Ito ay sa panahon pa ni Adam alayhi salam. Di ba? Kaya nga di ba sabi, kapag ang isang Muslim ay nagsabi ng Assalamu alaikum, siya ay humihiling kay Allah na pagkalooban niya yung tumanggap ng pagbati niya ng pangangalaga at seguridad. Tapos ang tugon niya doon, wa alaikum assalam, na nangangahulugan na naway si Allah ay pagkalooban ka din ng pangangalaga at seguridad. May mga na-encounter din ako na minsan na nagbati ako ng salam. Pero inis na ba ako? Parang baliwala lang sa kanya yung Wajib. Mali, Muslim. Wajib. Muslim. 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 Oo. Ito Wajib. ay paalala, una sa aking sarili, paalala rin sa atin na lahat nandito. Kasi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Wajib. sa maluwalhating Quran, sa Quran Karim, sabi ni Allah, wa idha kutittum bitahiyati fahayyu bi ahsanu minha aw rudduha innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. Sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4, verse 86, at kapag kayo ay binati ng isang pagbati, kung binati kayo ng isang pagbati, ito ngayong assalamu alaikum, inyong tumbasan ng isang pagbating higit na mabuti kaysa rito sa binigkas nilang pagbati sa inyo. O ibalik ang pagbating katumbas din nito. Katotohanan si Allah ay laging tagapagtuos ng lahat ng mga bagay. Sabi sa tafsir nito, kapag bumati ka ng salam, ng kapayapaan sa ating mga kamusliman, tugunin natin ito ng higit pa kaysa sa ginawa ng bumati sa atin. Halimbawa, binati ka ni bro. Bumati siya sa inyo, assalamu alaikum. Obligado sa'yo na tugunan mo yun ng mas Dagdag. masigitan, pero basta mag-response ka.
No? Naam. Nang mayroong maaliwalas na pagmumuka, ibig sabihin, hindi mo nakasimangot. Masaya. Di ba sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang ngiti, sunnah. Di ba? Sadaka, nakakahulugan. Sabi dito, at kapag ang isa sa inyo, bawa si bro bumate, tapos ikaw bumate, kung sino sa nauna sa inyo bumate or yung binate, parehas kayo nakakatanggap ng gantimpala. Gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Example, Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, parehas kayo nakakatanggap ng gantimpala. Isa sa mga hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya dito, ang sabi dito, ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na hindi kayo papasok sa paraiso maliban na sumampalataya kayo. At hindi kayo sasampalataya malibang magmamahalan kayo. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako magtuturo sa inyo ng isang bagay na kapag ginawa nyo, ito ay magmamahalan kayo? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipalaganap nyo ang pagbati ng kapayapaan sa pagitan ninyo. Baga, pagbigay tayo ng pagbati sa ating magkakapatid, di ba? Pero sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang salam, darating ang panahon na ang salam, pagbati ng salam, ito ay para na lang sa kakilala. Once na hindi mo kakilala yung tao, hindi mo siya babatiin. Nangyari na. Hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi Nangyari na wasallam. yan, nangyari na yan. Nagsasalam ka sa mga kakilala mo. Kikilala lang. Pero pag hindi mo kilala, ano ka, di ba? Bitma. Meron pa nga na hindi kami sa tinutugon. Assalamualaikum. Dinahanan ka lang, subhanallah. So, isa sa makukuha nating aral sa habit na to, inshallah mamaya meron pa. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagturo ng paraan para makapasok tayo sa paraiso. Isa sa mga paraan para makapasok tayo sa paraiso. Nagturo siya ng bagay na kapag ginawa natin ay magmamahalan tayo. Hindi ba? Magkapatiran, di ba? Ang sabi dito, ipalaganap nga natin ang salam sa pagitan natin. At isa sa mga makikita natin dito na katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kasipagan, pagiging matyaga niya sa pagtuturo sa kanyang mga sahaba, actually sa mga sahaba at para sa ating mga umma. Kung tawagin niya tayo ay kanyang mga umma, mga sahaba radiyallahu anhum ang umabot o nakita siya o naabutan yung kapanahonan niya. Kasunod na ito, isang hadis ulit na naiulat. Ang sulat ni Imam Muslim na may dito, ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo niya ay nagsabi, kapag ka namatay na ang tao, lahat ng kanyang gawain ay napuputol maliban sa tatlo. Una, kayamanang nagpapatuloy. Kayamanang napapakinabangan. Pangalawa, kaalaman. Kaalaman na napapakinabangan, as long na napapakinabangan, ito ay tuloy-tuloy. At ang ikahuli, inshallah, biyayaan tayo ni Allah. Anak na matuwid na dumadalangin sa Kanya. Amin. Amin. Unahin natin yung kawang gawa. Halimbawa ng kayamanan o kawang gawa na patuloy na hindi napuputol. Halimbawa, yung masjid. Masjid. Sadaka Jariya. May sarili kang masjid, yung mga tao na nagsasala doon, nakakakuha tayo May tuloy ang reward. Na hindi rin naman nakakabawas sa gantimpala nila. So hindi ba isa ito sa magandang uri ng kayamanan na kahit ikaw ay pumanaw na, ikaw ay yumao na, ito ay patuloy. Kumbaga tuloy-tuloy siya as long as napapakinabangan yung bagay na yun. Yun, yung masjid niya na yun. So number 1 yun. Kada may nagsasala. Oo, diba? Nakakaalaman na naipasa. So, kaalaman na naipasa, minsan, pansin natin, diba, sabik na sabik tayo magbahagi ng mga kaalaman. Diba? Kumbaga, pag wala tayong ginagawa, ang ginagawa natin, nag-aaral tayo ng ayat sa Quran, hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maibabahagi natin sa ibang kapatiran. Pero dapat, itong may sisingin ko lang, ang
pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, babae, lalaki, wajib. Obligado. Di ba? Obligado. Obligado magsaliksik ang babae, lalaki. Hanggang buhay. No, mag-aaral ng relihiyon. Pero dapat ang niya o ang layunin ay dapat para kay Allah at hindi para sa mga papuri ng tao kung ano mang karangalan dito sa mundo. Kung natatandaan niyo, may isang tao na pinapasok si Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Ang sabi niya kay Allah, Ya Allah, nung nasa mundo ako, pinag-aralan ko yung Quran. Nag-aral ako ng Quran. Ang sabi sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, Khaddab, sinungaling. Nag-aral ka ng Quran, hindi para sa akin. Nag-aral ka ng Quran, para purihin ka ng mga tao, umani ka ng papuri sa madaling salita. Ang pag-aaral mo ng Quran, hindi para kay Allah, kundi para sa papuri ng mga tao. At ang huli anak na matuwid na dumadalangin para sa kanya. Inshallah, bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, isa sa mga tanong, bakit gusto mong magkaanak? Isa sa magandang tanong, bakit gusto mong magkaanak? Sabi dito, isa sa mga magandang layunin, wallahu alam, si Allah ang nakakaalam, para pagmulan ka ng lahi na magpapatuloy ng pagsamba para kay Allah. Baga, Continue. yung lahi mo, tuloy-tuloy siya sa pagsamba kay Allah, no? Kumbaga hindi mo Pasa-pasa. yun, 'di ba? Sabi dito, lahat naman siguro tayo hinihiling na magkaroon ng anak na palasamba kay Allah at palaaral sa Islam. Pero inshallah, habang maliit pa sila, kung magkakaanak din tayo, no, inshallah sa akin, sa lahat. Amin. Na habang bata pa, mashallah si bro, kahit paano yung mga tuwira niya, yung bunso niya. Lawak ba? Mashallah, di ba? Isa ito sa mga magandang uri na kayamanan na hindi mapuputol kahit ikaw ay yumaon ng anak na matuwid na dumadalangin para sa kanya. Nagduduan ng bata pa. So, isang araw napadaan si Musa alayhi salam. Ewan ko kung narinig niyo. Ito na to. Napadaan si Musa alayhi salam sa dalawang libingan. Yung isang libingan na yun, madilim at yung isa, liwanag. Eh, di ba, ang sala, liwanag sa libingan. Di ba? Inalam ni Musa kung sino yung mga nakalibing na yun. Pinagtanong-tanong niya kung sino yung mga nakalibing doon, sino yung tao na yun. Napag-alaman ni Musa alayhi salam na yung nakalibing sa maliwanag na libingan ay isang lalaki na palasamba kay Allah. At yung isa naman, na madilim yung libingan, siya yung pabaya sa sala. Sa madaling salita, medyo may pagkukulang sa paggawa ng pagsamba kay Allah. Lumipas ang 3 buwan, o mga ilang buwan, na pagbalik ni Musa alayhi salam, nagkapalit. Yung maliwanag at madilim, yung madilim naging maliwanag at yung maliwanag naging madilim. Alam naman natin na si Musa alayhi salam nakakausap kasi Allah, di ba? So nagtungo siya kay Allah, sabi niya, Ya Allah, sabi niya, may libingan doon. Yung isa maliwanag, yung isa madilim. Tapos pagbalik ko, nagkapalit sila. Kumbaga, nagkapalit sila, naging yung madilim, naging maliwanag, tapos yung maliwanag, naging madilim. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam, yung sa libingan na nakita mo, yung libingan na nakita mo na maliwanag, siya ay may naiwan na pamilya na hindi nagsasagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala as long as yung naiwan niya pamilya ay mu'min, Muslim. May naiwan siyang mahal sa buhay na pabaya sa pagsamba. At yung nakita mo na madilim na libingan, siya ay may naiwan na anak na asawa at anak na patuloy dumadalangin sa kanya, patuloy siyang ipinagdudua. Yun ang dahilan kung bakit yung tao na nakita mo na pabaya sa salat, nagdiwanag yung libingan niya, yun, ang naging dahilan nun ay ang kanyang naiwan sa mundo o pamilya niya na pinagdudua siya. At yung maliwanag na naging madilim yung libingan niya, siya ay may naiwan ng pamilya na hindi pala samba kay Allah, sa madaling salita, hindi nagsasagawa ng ibada. Hindi, kumbaga hindi niya nagabayan ng buhay pa siya, hindi niya naipursigi. Nakuha mo. Kumbaga, hindi niya sinikap na matutunan yung kanyang mga pamilya.
yung kanyang mga mahal sa buhay. Hindi niya napagsumikapan na pangaralan, ituro o sa buhay ang relihiyon. Ngayon, dito papasok yung isang tanong, bro. Paano natin gusto maiwan ang ating mga mahal sa buhay? Especially kung ang pamilya natin ay Muslim na. Di ba? Kasi, Mapabayaan lang ang salanan. napabayaan yung pagsamba, nagkaroon ng kakulangan sa kaalaman, di ba? Dito papasok yung tanong, paano mo sila gustong iwan sa dunya? May sapat na kaalaman, tamang pamamaraan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Medyo may kakulangan sa kaalaman o sa sabihin natin, hindi nakapagsabuhay ng relihiyon. So ang nangyari, dahil sa pamilya na iwan niya, yung yumao na hila nila papunta sa impyerno. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran. So dito ako magtatapos inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Alaiha malaikatun giladun gidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sinabi dito sa aya sa maluwalhating Quran, o kayong mga naniniwala, inyong pangalagaan ang inyong mga sarili at ang inyong mga mag-anak laban sa apoy ng impyerno. Na ang panggatong dito ay ang mga tao at mga bato. Na kung saan si Allah ay may itinakda na mga malaika na mababalasik, mahigpit sila at sila ay hindi sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ipinag-utos sa kanila sa mga dapat nilang gawin doon. Kumbaga mayroong mga nakatalagang malaika doon na parang guards. Walang pagsuway. Kumbaga, sinabi ni Allah, iligtas muna natin yung sarili natin pagkatapos isunod natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi, paano nga naman yun? Paano mo sasagipin yung isang nalulunod kung ikaw hindi ka marunong lumangoy? Diba? Pagkasunod, isunod na pag naligtas na natin yung sarili natin, iligtas natin ang ating mga mahal sa buhay, dawahan natin sila, inshallah, ipaunawa natin. Pagkatapos nun, ay maisabuhay nila, inshallah. Sabi sa kasunod na aya, Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadiru al-yawma innama tajzanu ma kuntum ta'malun. Ang binanggit dito ay ang mga hindi naniniwala. Silang mga nakarinig ng aya ni Allah. Dumating sa kanila. Especially sa mga nadawahan. Ano pa kayo mga nakadibali ng mga ulama natin? Kayong mga hindi naniniwala, huwag kayong mga matuwiran sa araw na yon. Sa araw na kung saan binabayaran lamang kayo para sa anumang inyong laging ginagawa. Diba? Kaya sabi nga ni, naalala ko yung, ano ba yun? Nung offline yung ship, ewan ko na hanggang ka nun eh. Ano ko ba nun? Yung Wala lang. hininaan yung volume ng speaker. Kasi pagbabaan niya sa baba, naririnig yung boses ko. At topic ko kasi doon si Isa alayhi salam, kasi nga December. Pero sabi niya, walang excuse ang makaririnig mo. Walang excuse ang makaririnig mo. Narinig mo, dumating sa'yo ang aya ni Allah, pero isinantabi mo. Dumating sa'yo pero hindi mo inisip. Kumbaga, isinantabi mo lang. Masasabihin ng mga tao sa impyerno pag sila ay pinapasok na, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Sasabihin ng mga tao doon at sila ay magsasabi ng may pagsisisi kung kami sana ay nakinig. Ginamit ang aming pag-iisip, marahil kami ay hindi naging kabilang sa mga naglalagablab ng apoy ng impyerno. No? Imagine, narinig yung aya ni Allah na iparating mo. Minsan naunawaan pa nga pero ayaw dahil pag nag-Muslim sila, marami silang iiwan na mga mundong bagay. Sa madaling salita, mapuputol yun eh. Kumbaga, magbabago yung routine mo sa buhay, magkakaroon ka ng 5 times a day na pagsamba kay Allah, yung mga pag-inom ng alak, di ba? Ano lang. Kaya, ito ang sasabihin ng mga tao sa naglalagablab na apoy ng impyerno kapag sila ay pinapasok na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno at as nung dumating sa kanila yung aya ni Allah sa Quran, ang kapahayagan ni Allah. No? So,
dito nagtatapos sa aking maiksing paalala. Siyempre, una sa aking sarili at naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga maninirahan sa paraiso. At Allahumma iligtas niya amin. tayo sa apoy ng impyerno at patnubayan naman ni Allah ang ating mga mahal sa buhay. So yun lang, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Share ka lang kay Ria Sheikh sa iyong tayo. Ngayon, Masyaallah, sa iyong para sa- tagpati. Masyaallah.